Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Sister Florabel Bathan mula sa CRC Batangas Daughter Church at isang kagalakan pong muli kayong makasama sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw na debosyon sa salita ng Diyos. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na inyong ipinagkaloob. Tunay nga ng inyong pag-ibig at katapatan ay hindi nagkukulang kailanman. Samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita at buksan mo ang aming puso, isipan upang maunawaan namin ang iyong mensahe. Naway maging gabay ito sa aming buhay at magdulot ng tunay na pagbabago sa aming mga puso. Manguna ka sa amin, O Diyos, at ikaw lamang ang maluwalhati sa aming gawain. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ang atin pong pag-aaralan ay makita sa Deuteronomy 26 verse 12 to 15 na may pamagat na The Prayer for Giving the Tithe. Kapag naibigay mo na ang ikasampung bahagi ng iyong ani sa ikatlong taon na tinawag na taon ng ikapo at naibigay mo ito sa mga Libita, sa mga dayuhan, sa mga ulila at sa mga biyuda upang sila ay makakain sa loob ng inyong bayan at mabusog. Sabihin mo sa harap ng Panginoon mong Diyos na alis ko na sa aking bahay ang mga bagay na itinabi para sa iyo at naibigay ko na ito sa mga Libita, sa mga dayuhan, sa mga ulila at sa mga biyuda ayon sa lahat ng iyong iniutos sa akin. Wala akong nilabag o nakalimutang utos. Hindi ako kumain ng anuman mula rito habang ako ay nagdadalamhati. Hindi ako kumuha o gumamit ng anuman dito para sa isang maruming layunin at hindi ko iniaalay sa mga patay. Sinunod ko ang inig ng Panginoon kong Diyos, ginawa ko ang lahat ng inuutos mo sa akin. Tumingin ka mula sa langit at mula sa iyong banal na tirahan at pagpalain mo ang iyong bayan na Israel at ang lupang ibinigay mo sa amin gaya ng iyong ipinangako sa aming mga ninuno. Isang lupaing inaagusan ng gatas at pulot-pukyutan. Sa Deuteronomy 26 verse 15, ibinigay ni Moses ang tagubilin sa Israel tungkol sa ikatlong taon. Ikapo, isang espesyal na handog, hindi lamang para sa mga Libita, kundi para rin sa mga nangangailangan, ang mga dayuhan, mga ulila at balo. Layunin nito ang tiyakin na walang magutom at patulungan ng lahat ng nangangailangan sa bayan ng Diyos. Ngunit higit pa sa material na aspeto, ito po ay isang pagsubok ng katapatan at pananampalataya. Sa talata 13 to 14, ipinahayag ng nagbigay na wala siyang itinago na ginamit ng tama ang ikapo at nasinunod niya ang utos ng Diyos. Isa itong prayer of dedication, isang panalangin na nagpapatunay ng pagsunod at paglilinis ng puso sa harap ng Diyos. Kaya sa talata 15, matapos ipakita ang katapatan sa pagbibigay, ang panalangin ay nagiging panalangin ng pagpapala, isang panawagan sa Panginoon na pagpalain ang kanyang bayan bilang tugon sa kanilang pagsunod. Ang prinsipyo ng ikapo at ang biyaya ng Panginoon ay ang prinsipyo ng pagbibigay na hindi lamang pagbibigay para makatupad sa utos, kundi isang malayang pagsamba na nagpapakita ng tiwala sa Diyos at sinasabi sa Malakias 3:10, dalhin ninyo ang buong ikapo sa kamalig, subukan ninyo ako ngayon sa bagay na ito at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Kaya ang Diyos mismo ang nagbigay ng hamon, subukin siya at makita ang kanyang katapatan sa pagbibigay ng saganang pagpapala. Ang nakasaad sa 2 Corinthians 9:7 na ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Ang tamang pagbibigay hindi sa pilitan kundi may kagalakan sa puso dahil ito ay isang privilege at hindi isang pabigat. Sinabi sa Lucas 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan, isang takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw. Ang prinsipyo ng
ang harian ng Diyos ay nag-uumapaw na gantimpala para sa mga bukas palad na nagbibigay. Kaya ang kahulugan nito sa panahon ng Bagong Tipan, sa Bagong Tipan, hindi na ito isang batas kundi isang privilege ng may pananampalataya. Itinuro din ng ating Panginoong Hesus na hindi mali ang pagbibigay ng ikapo, pero dapat itong samahan ng katarungan, awa at katapatan. Kaya sa Bagong Tipan, lumawak na ang konsepto ng pagbibigay. Hindi na lang ito porsyento kundi isang pagsuko ng lahat sa Diyos. Kaya ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita sa dami ng pera, kundi sa pagpapalang nagmula sa Diyos para sa mga taong tapat sa pagbibigay. Ang hamon sa ating panahon, ang ating pagbibigay hindi lang isang responsibilidad, kundi isang pagsamba, pananampalataya at malasakit sa kapwa. Sa Lumang Tipan, ito ay isang batas. Sa Bagong Tipan, ito ay isang pusang loob na handog ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Tulad ng panalangin sa Deuteronomy 26:12-15, naway magbigay tayo ng may malinis na puso, hindi lang para sa sarili nating pagpapala, kundi upang maging daluyan din tayo ng pagpapala sa iba. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong patuloy na paalaala na ang lahat ng aming tinatanggap ay nagmumula sa iyo. Hindi mo lamang kami pinagpapala para sa aming sarili, kundi upang maging daluyan din ng iyong pagpapala para sa iba. Palalahanan mo po kami, Panginoon, na ang pagbibigay ay hindi isang pabigat, kundi isang privilege, isang pagsamba at tanda ng aming pagtitiwala sa iyo. Turuan mo kaming maging matapat sa pag-aalay ng aming ikapo at kaloob, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa pusong puno ng pasasalamat. Huwag mong hayaan na maging makasarili kami o matakot mawalan, sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nauubusan ng pagpapala. Naway lagi mo pong ipaalaala sa amin na ikaw po ang tunay na nagbibigay at sapat na para sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Naway napagpala kayo sa salita ng Diyos at nadama ninyo ang kanyang presensya sa inyong buhay. Huwag po nating hayaang manatili lamang sa atin ang pagpapalang ito. Ibahagi rin natin ito sa ating mga mahal sa buhay upang sila rin ay mapalakas, mapalago at patuloy na lumalim sa pananampalataya. Inaanyayahan ko po kayong muli na samahan kami bukas ganap ng 5:30 ng umaga para sa isa na namang makahulugang pagninilay sa salita ng Diyos. Patuloy tayong magpapakabusog sa kanyang katotohanan at pag-ibig at maaari din po ninyong i-share ang bidyong ito upang marami pang makapakinig sa salita ng Diyos. Pagpalain po tayong lahat at naway sumasa atin lagi ang biyaya at kapayapaan ng Panginoon. God bless everyone.